Max, morning, Team US 111. Thank you so much for inviting me sa inyong Monday module event. Ayan. And I'm so excited to share with you my knowledge about content creation tips for viral TikToks. So before I start, I want to introduce lang, of course, myself. I am the Marketing and Communications Assistant Manager of Max International. And yung buong career ko actually revolved around content creation. So, nag-start ako talaga gumagawa ng content for brands na hinahandle ko. And then, during the pandemic, since lahat tayo parang naengganyo na magkaroon ng sarili nating TikTok accounts, that's when I also started creating my own. And with that, nagkaroon naman ako ng views, ng traction, and of course, a lot of learnings kung paano mapapag-grow yung TikTok natin. Of course, nagkaroon din ako ng observations kung ano ba yung mga nag-viral ko na content. And that I will be very happy to share with all of you. So, ayan, nakalagay dyan, I am a content creator through and through. So, for my work and for my personal endeavors, I am a content creator. So, of course, we have to start with bakit ba TikTok? Anong meron sa TikTok right now? Bakit sobrang sikat ng application na to? So, number one, it's because meron siyang massive na user base. Later on, ipapakita ko sa inyo yung demographics. Number two, sobrang uso talaga ng mga short form video. So, alam ko lahat tayo mga millennials, yung mga medyo mas older generation, sanay tayo sa YouTube where, yung mga namamonetize na videos are 10 minutes and above, pero biglang dumating yung TikTok and changed the game with their 15 seconds lang na short form videos. Pero right now, pwede ka nang mag-create ng up till 10 minutes, I think. And then of course, diverse yung demographic. So talagang nagbe-break ng borders yung TikTok because if you can notice also sa For You page nyo, sometimes makakakita kayo ng contents na hindi lang mga Filipino creators. Sometimes may mga Americans kayo na makikita. Sometimes may mga galing sa other Asian countries kayo na makikita. So hindi lang puro Filipino content. Kaya sobrang diverse talaga ng demographics ng TikTok. User-friendly editing tool. So talagang maraming nagkaroon ng TikTok account and maraming naging content creator because doon sa app itself, pwede ka nang mag-edit, mag-cut, mag-add ng sounds, which is very vital in creating, viral TikToks. Trend-centric yung algorithm. So, hindi mo kailangan ng sobrang daming followers para maging sikat sa TikTok. Meron na rin siyang music integration. I-click mo lang yung sound, pwede ka nang gumawa ng content mo. You have your creative freedom. Yung engagement and interaction, pwedeng mag-stitch ng mga videos, 'di ba? Ganyan. Discoverability, global reach, ayan, same lang yan dun kanina sa diverse demographics. And talaga yung viral potential niya. Kasi nga, again, hindi mo kailangan ng malaking fan base, ng followers, para magkaroon ng viral na video. And then, of course, yung influencer marketing natin, it also changed the game of influencers, 'di ba? Hindi lang basta-basta nagpapakita ng products, dapat merong konting kwento na ini-insert kapag ka nag-feature ng products. And lastly, it's very popular for its entertainment and education purposes. So ito yung demographics ng TikTok users, not just here, ito global data from Statistica. So most talaga ng gumagamit ng TikToks are 18 to 24 years old, pero hindi naman siya limited to that age kasi makikita natin dito up until mga 55 and above. Ayan, meron din namang mga gumagamit ng TikTok. So siguro ito lang yung niya. Habang tumatanda yung age, bumababa yung users na gumagamit. So it starts with 18 to 24, and then 25 to 34, tapos 35 to 44, 45 to 54, and then 55 and above. So ito na yung tips natin on how you can create viral TikTok accounts. So number one, ito talaga, I swear by this, you have to find the right niche. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, meron ka dapat parang specific, targeted type of content na pinuproduce. So for example, sila Niana Guerrero, if familiar kayo sa kanila, 'di ba? Dancers sila. Wala silang ibang content halos na pinoproduce sa TikTok kundi yung mga dance nila. So meron din tayong mga
Pharmacists, yan, sobrang sikat din yan sa TikTok, yung mga doctors na talagang yun yung niche nila. Either medical ka or kung lip sync yung mga content mo, meron kang specific targeted type of post na ginagawa. So because the algorithm favors niches. So if you get traffic based on a particular style or type of content, videos outside of that won't perform as well. And sobrang napatunayan ko yan because I started my TikTok account kung paano ginagawa ng ibang influencers na mga pa-cute, ganyan, 'di ba? Hindi yan nagkaka-views. Pero once I started uploading yung mga medyo nakakatawa, yun naman yung nagkakaroon ng views. So, kailangan maging mindful tayo. Tignan natin yung analytics, kung ano yung mga nagpo-perform na videos. Tas kung ano yung nagpo-perform, yun yung type and style na damihan natin. So in terms naman, okay, my second tip, in terms of vlog type content, you have to improve your storytelling. So ito, what I am showing you is an example of a content that I produced for a brand na parehas lang ng storya sila. Same story. Gusto ko lang sabihin na when I used this product, yung hair ko, hindi na siya naging sobrang buhaghag. Pero bakit yung isa umabot ng 55,000 views, bakit yung isa 1,700 lang? That is because gumamit tayo ng but therefore rule. Dito sa 1,700 na views, yung pagsasabi ko ng story sa kanya is dire-diretso lang. From point A to point Z. Gumamit ako nito, pumasok ako sa office, pagdating ko ng office hindi na buhaghag yung hair ko. Yun lang yung naging views niya. So anong difference dito sa 55,000 views? Dito sa 55,000 views, sinabi ko na kaagad kung ano yung problem ko. Sinabi ko na I have big curls, medium length hair, wolf cut, half rebonded, and half regrowth. But because of this product, nagkaroon ako ng mas magandang hair. Therefore, pagdating ko sa office, hindi na super buhaghag ng hair ko. And surprisingly, sobrang laki nung difference na nagkaroon doon sa reach ko. So, ibig sabihin, pag nagbibigay ka ng story, dapat palaging may hook. Dapat nauuna yung intriga, dapat may sensation, may tension, may conflict, tapos tsaka mo sasabihin kung ano yung resolution. So, that is how you will create and improve your storytelling. Next, you have to know your audience and adjust your purpose. So, sino ba yung mga gusto mong kausapin? Ano ba yung mga interest nila? Tapos, you have to make a connection with them. Can they relate to you? Can they relate to your posts? And sometimes, hindi mo to kailangan i-overthink. So, example, si Ivana Alawi. Ayan, 'di ba? Oh, nagpo-promote siya ng sunscreen, hindi niya ginamit, hindi niya in-apply sa skin niya, pero naging effective yung content niya. Why? Kasi alam niya na yung audience na just want to see her in her best form, sexy outfit. Tapos magkaroon lang siya, hawakan niya lang yung product na yon. That is enough for her to get views. So ganun lang yon, kasimple guys. Yun yung type of contents na nag-work for Ivana. Hindi na niya kinailangan magstay away from that kind of content kasi enough na yon for her to get views. And kapag ka nag-try pa siya so hard, kapag ka in-overthink pa niya yung paggamit ng product na yan, maka-hard sell and mas bababa pa yung potential ng video na yon. So next is make it quality. Dapat may good lighting, dapat nice yung background, dapat appropriate yung music, and dapat creative yung transition. So dahil nga sobrang dali naman mag-edit sa TikTok, dapat madali na rin for us ma-consider yung mga ganitong bagay. So of course, favorite ko talaga to sila ni Yana. Ayan, ito yung video nila para sa campaign nila sa Singapore tourism, 'di ba? So simple yung dance para sa kanila. Para sa atin hindi. Pero simple yung dance, simple yung ginagawa, pero yung camera work, yung lighting, yung background, talagang napakita nila kung gaano kaganda and aesthetic, 'di ba? Yung Singapore when you travel to them. And it's of course very effective.
For photo contents naman, we have to make sure na alam natin yung elements of design. So, yung elements ng design kasi is composed of lines, shapes, colors, typography, texture, and space. So, kapag mali yung ginamit natin na typography, ayan, magkakaroon siya kaagad ng ibang meaning. So for example, 'di ba ito, I will always find you. Parang sweet, cursive, pero nung ginawa natin ganito yung font, parang medyo stalker vibes na siya. So it does matter, no? Yung typography, it does matter. And sa TikTok, meron din kayong options to select kung anong type of typography yung gagamitin ninyo. So always be mindful about that. Next is you have to keep up with the trend. So of course, is of the essence pagdating sa TikTok. Kasi if you guys remember, 'di ba? Sobrang naging uso tong dance na to nung naging uso yung si Wednesday Addams. Pero right now, kung ganyan mo siya gagawin, wala na. Sobrang late ka na. Eh kailan lang naman din to naging uso, 'di ba? So time is of the essence. Kailangan alam mo kung ano yung trending topic, trending song, trending dance step, trending format, trending transition. You have to really involve yourself, parang immerse yourself doon sa app and para malaman mo kung ano yung mga current na uso and para ma-apply mo yon dun sa mga content mo because kapag gumagamit ka ng mga trending na sound, transition, mas mataas yung chance na i-favor ka ng algorithm. So, ayan. In conclusion, no, to summarize this, to create viral TikToks, you need to incorporate, number one, sa short form videos. So, dapat snappy, dapat madali. In the first few seconds, gets ko na agad, alam ko na agad kung anong gusto mong sabihin. Next is dapat catchy yung music and yung soundtrack. Sobrang importante din yan. Next is eye-catching visuals and aesthetics. And then of course, dapat relatable and shareable yung content. So kung ikaw yung manonood ng content mo, i-share mo ba siya? Dapat meron siyang ganong klase ng content na important na talagang may natutunan yung audience mo or kung hindi naman may natutunan, kung nakakatawa siya, dapat sobrang nakakatawa siya na i-share niya yun sa friends niya. Kung informative yun, dapat sobrang informative yun na kailangan niyang i-share sa mga friends niya. So lastly, ito, sobrang importante nito, no? Kasi I believe na yung mga content creators, nagfe-fail sila kapag hindi sila nagpa-plan, 'di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Ayan. So for me, sobrang importante na gumawa kayo ng content calendar. Yung content creation kasi, hindi siya kung kailan nyo lang gusto. Hindi yung, parang may time ako ngayon, gagawin ko siya ngayon. Tapos pag na-busy na kayo, wala na kayong ipoproduce. So kailangan, meron kayong calendar. For example, MWF, committed kayo na magpo-post talaga kayo sa TikTok. Tapos, sa MWF na yon, alam nyo na din kung ano yung type, yung style, and yung content na ipoproduce nyo. So, yung ngayon kasi, hindi na basta-basta nag-shoot ka lang ng video, nag-upload ka lang ng video, tapos yun na. 'Di ba? Katulad ng mga nasabi ko kanina, dapat meron siyang effort, dapat quality yung content mo para ma-share siya. And part ng process para magkaroon ka ng quality na content is meron kang content calendar. Ayan. So, I think that is the last and most important tip na maibibigay ko sa inyo. Kasi yung creatives, madaming ways on how to do it and madami kayong tips na makikita online. Pero, sobrang importante na meron kayong system sa pagpo-produce ng content ninyo para hindi kayo yung parang isang beses lang tapos na. Because it will not work that way. Kailangan yung sipagan, yung pagpo-produce ng content. Kasi bago kayo i-favor ng algorithm, kailangan ma-prove nyo dun sa system na active kayo, active user kayo, and active content creator kayo sa TikTok. So, ayan, I hope may natutunan kayong something from me. Thank you so much po sa pag-invite again. And if meron kayong questions, just let me know. I-message nyo lang po ako sa Messenger. My name there is D Africano. So, thank you po again for inviting me and see you all soon. Bye-bye!